Nagbigay po ng babala ang Foundation for Economic Freedom na maaaring magdulot po ng wage price spiral. Yan nga po ang inexplain kahapon, kung ipatutupad ang 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila. Ayon po kay Foundation for Economic Freedom, President Calixto Chiquiamco, posibleng magresulta po ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maging ng serbisyo. Ayon din po kay Chiquiamco, maaaring mahirapan po ang mga maliliit na negosyo na makasabay sa mataas na gastusin sa pasweldo. Babala pa niya, posible rin daw na maapektuhan ang employment kung magpapatuloy ang malaking pagtaas ng sweldo. Una is tataas ang inflation. Pangalawa is that mga small business natin ngayon, mga maliliit na restaurants, for example, maliliit na grocery stores, yan tatamaan, no? So, ang maaring maging epekto niyan is that magkakaroon ng less employment. Yan nga po ang tinig ni Foundation for Economic Freedom President Sir Calixto Chiquiamco. Naniniwala naman po ang mga ekonomista na maaaring manatiling mataas ang inflation sa bansa dahil sa mas malaking pagtaas ng minimum wage, paghina ng piso at maging pabago-bagong presyo ng langis. Ayon sa Global Source Partner, posibleng magsabay po ang mga lokal at panlabas na salik na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil po dito, maaaring mas mahirap para sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maibalik ang inflation sa target nitong antas. Patuloy naman pong binabantayan ng BSP ang mga pagbabago sa ekonomiya upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang sa monetary policy. Ipinagpaliban naman po ng Department of Agriculture ang nakaplanong pag-angkat ng 250,000 metric tons ng isda dahil nananatili pang sapat ang lokal na supply. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Rel Jr., posibleng sa Oktubre o kaya'y Nobyembre na lamang maisagawa ang importasyon, kasabay po ng pagsisimula ng closed fishing season. Sinabi naman ng DA na nananatiling matatag ang presyo ng mga lamang dagat dahil sa mas mahabang panahon ng pangingisda. Dulot po yan ng mastuyong hangin. Layunin na nakaplanong pag-aangkat na matiyak po ang sapat na supply ng isda at mapanatiling matatag ang presyo ng mga ito sa panahon na mayroong fishing ban. Sa iba pang balita, pinag-aaralan na po ngayon ng Manila Electric Company o Meralco ang posibleng pagpapalawak ng operasyon sa lalawigan po yan ng Albay. Kasunod nga ito ng panawagan ng mga lokal na opisyal sa Albay na tumulong ang Meralco sa pagresolba ng matagal ng suliranin sa supply po ng kuryente dyan nga sa kanilang lalawigan. Layunin ng hakbang na mapabuti ang kalidad at pagiging maaasahan ng serbisyo ng kuryente para sa mga consumer sa Albay. Sa ngayon po'y pinag-aaralan pa ng Meralco ang posibleng pagpapalawak ng kanilang operasyon sa nasabing lalawigan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at